Gusto mo bang malaman kung paano gawin yung ating wheat mixture at yung ating breading mix? Pwes, tapusin mo ang video na to. So ito na yung ating marinated chicken. Ito ay 8 kilos. At sa video na ito ay tuturuan ko kayo kung paano gawin ang ating wheat mixture at yung ating breading mix. Marami kasi natatanong sa atin kung paano gawin yung ating wheat mixture at yung ating breading mix. So ito na po, request granted na po. Sana ay panoorin nyo, no? Una, maglagay tayo ng ating cold water. Kailangan natin ang cold water para maganda talaga yung coat ng ating wheat mixture, para talaga mag-compress o dumikit talaga yung harina sa ating manok. Yung iba ay gumagamit pa ng itlog at crispy fry para sa kanilang wheat mixture, pero sa tayo ay hindi na. Cold water lang ay sapat na. Saka na tayo naglalagay ng itlog pag wala tayong cornstarch. Yun po yung ating alternate na ingredients pag wala tayong cornstarch, ang itlog. Pero dito mga kabitsin ay naglagay ako ng ating breeding mix. Ito po yung ating ginagamit sa ating second coat na dry breeding. Ito din po ang ginagamit natin sa ating wheat mixture. So mamaya ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng ating breeding mix o yung ating dry mixture. So ito muna yung ating i-share sa inyo ngayon kung paano gumawa ng wheat mixture. So ayan, cold water tapos yung ating breeding mix. Paghaluin lang natin sa ating manok, kasama yung ating manok. Yan, masamasahin lang natin siya hanggang makuha natin yung tamang lapot na gusto natin. Para sa akin ay katamtaman yung aking gustong kapal ng ating wheat mixture, kaya ito ay kulang pa. So dadagan pa natin ito ng ating tubig at harina. So tingnan nyo naman yung ating paglamas-lamas ay dahan-dahan lang para hindi masira yung ating mga manok, kasi madalas mga kabitsin ay nasisira po yung ating mga breast part. Yan o, naglagay ako dyan ng tubig kasi alam ko na kulang pa ang lapot ng ating first coat o yung ating wheat mixture. So yan, tubig at harina. Hindi ko lahat na binubuhos agad yung mga harina at tubig kasi tinatansya-tansya ko lang kung gaano kakapal yung ating first coating o yung ating wheat mixture. So ayan o, tingnan nyo naman mga kabitsin o, dahan-dahan lang, lamas-lamas lang hanggang sa makuha natin yung ating tamang lapot talaga. Yung iba dito mga kabitsin ay ang ginagamit nila na method ay yung dry wet dry. Pero para sa akin ay ito yung pinaka mas madali na method na gagawin. Kasi yung aking pwesto ay maliit lang. At dito naman hindi mahirapan yung ating tagaluto na lutuin yung ating mga fried chicken kasi isang coat lang siya, single coat lang. Ito piniprepare natin sa bahay. Ginagawa nating wheat mixture tapos nilalagay sa timba. At pagdating sa tindahan ay first coat na lang yung ating gagawin. So hindi na mahihirapan o matataranta yung ating tagaluto. Lalo na kung marami ng customer na bumibili ay hindi siya mahirapan talaga na habulin yung pagluluto ng ating fried chicken. Pagpasensyahan nyo na po yung ating mga manok, no? Hindi pa naihaw. Medyo maingay-ingay dito sa pinag-voice overan ko. Siguro sa mga sunod na araw ihawin natin to at gawin natin fried chicken. So yun na mga kabitsin, sana ay nakuha niyo yung ating explanation. Medyo hindi ganong klaro pero sana ay nakuha niyo yung punto natin. Ang punto lang naman natin dito ay ma-share sa inyo yung ating mga idea kung paano patakbuhin ang negosyo nito at kung paano mas maganda yung gagawin natin para mas masarap yung ating fried chicken. Yan, wheat mixture muna, tapos dry mixture. Yan mga kabitsin, okay na yan, no? Tignan nyo, diba ang ganda na ng kanyang lapot. Ganun lang mga kabitsin, ganyan sa akin, okay na yan. Medyo makapal, pero hindi ganun kapal, hindi rin ganun kanipis. So dito mga kabitsin, ang atin namang breeding mix. I-share ko sa inyo kung paano tayo magtimpla ng ating breeding mix sa 5 kilo. Importante din mga kabitsin na alam natin na ang pagtamang pagtimpla ng ating breeding mix. Kasi ang breeding mix po, ang purpose po niya o ang kahalagahan niya, siya po yung outer appearance ng ating fried chicken. At kung maganda naman yung outer appearance ng ating fried chicken ay syempre ma-attract yung mga customer na bumili kasi ayos to, maganda yung pagkaluto ng ating fried chicken, maganda yung texture, para siyang Jollibee, o di ba? So malaki po talaga ang impact na maganda yung ating appearance ng ating fried chicken. So dito ay naglagay tayo ng third class na harina. So 5 kilo po ito o 22 cups. May mga nagsasabi na hindi na sila naglalagay ng cornstarch sa kanilang harina. Pero sa akin ay
Nilalagyan ko po siya kasi yun po yung magandang resulta ng aking pagluto ng fried chicken. So kung kayo ay gusto nyo na plain lang na harina ay wala pong problema. Pero ito sa akin ay i-share ko yung aking ginagamit kung ano yung ating breading mix. So ito po ang ating cornstarch. So ang ating measurement po dito is 5 kilo na third class na harina at 3.5 cup na cornstarch. Yan. Yung iba na nag-share ng kanilang pagtimpla ng breading mix ay naggumagamit pa sila ng baking powder. Pero hindi ko mawari kung paano ba o ano ang purpose ng baking powder na ilalagay siya sa harina na para sa breading mix ng fried chicken. Parang wala naman po siyang epekto. So yun lang ang aking napansin. No? Tapos dito naman ay naglagay na ako ng ating panimpla. Kailangan natin timplahan yung ating breading mix ng light lang naman na pagtimpla. 5 kilos na harina, so 5 tablespoon din na panimpla yung ating ilalagay. At sa mga nagtatanong naman kung ano yung ating panimpla, ay panoorin nyo lang po sa ating mga older video. Nandun na po yung ating formula. So yung iba naman dito ay naglalagay sila ng asin, pero tayo ay wala ng asin kasi nga yung ating manok ay tama na sa asin. At pagka nilagyan pa natin yung ating breading mix ng asin ay medyo maalat na yung ating fried chicken. So hindi na siya balance ang kanyang pagkaluto. So yun lang mga kabitsi, napakasimple lang ng ating ingredients sa ating breading mix. 5 kilo na harina na third class, 3.5 cup na cornstarch at 5 tablespoon na panimpla. So sana ay nakuha po ng lahat, no? At kung bago ka pa lang sa aking Facebook page o Facebook profile ay follow mo na ako at i-share mo na rin tong video na to. Maraming salamat!